Nagpapaalala sa pagpapalit-palit ng mga panahon, sa katapusan ng mga malalagkit na hapon, o maaring hudyat ng simula ng panahon ng pagsasaka. Sa Ingles, ang alimuom ay katumbas nito siguro ay yung petrichor, no? Taong 1964 lamang daw na ibansag ng mga scientist sa Australia ang salitang yan. Ayon sa pag-aaral, ang naaamoy daw natin ay hindi lang singaw mula sa mainit na lupa, kundi kombinasyon ng ilang mga natural na kemikal. Katas mula sa mga halaman, bakterya sa lupa, at nagkakareaksyon kapag itong mga to ay pinagsasanib-sanib na ng tubig. Pero sa ating kultura at sa iba pa, maaring muling pagkabuhay, resurreksyon, pagbangon, kasaganahan, ang ilan lang sa mga sinasagisag ng pag-iral ng amoy na ito. Pero sa ating kwento ngayong Lunes ng kakatakutan at misteryo, ay iba na ang kanyang sinisimbolo. Mga kapatid, kung bakit ganito, kung ba't nagkaganon, kung ano ang sagot sa tanong sa kwentong sinulat ni Vincent Manrique ngayon, simulan na po natin sa Sana Lourdes ang dulang pinamagatang Alimuom. Salamat, Panginoon! Matatapos na ang tagtuyot! Pabubuhay na ang ating mga pananim! Parang milagro! Binigay ng Diyos ang hinihiling nating ulan! Mga kasama, tapos na ating paghihintay. Umulan na at hindi na tuloy matutuyo ang mga pananim natin palay. Sa wakas, Tio Tomas, magkakaroon na tayo ng masaganang ani! Tomas, huwag kayong masyadong magdiwang. Hindi lahat ng ulan biyaya. Anong ibig mong sabihin, Mang Elias? Hindi ba't sagot to sa ating mga dasal? Oo nga naman! 7 buwan tayong walang ulan. Naamoy niyo ba? Naamoy alin, Mang Elias? Oo nga, kakaiba yung amoy ng hangin ah. Yan ang alimuom. Hininga ng lupa at kapag sobrang lakas niyan, baka hindi lang ulan ang dala. Kahit anong amoy pa yan, ulam pa rin to. Mas mabuti na to kaysa mamatay ang mga pananim at magutom tayo lahat. Huwag kang magpadadala sa tuwa, Tomas. Ang lupa ay may sariling alaala at bawat amoy na ganyan, paalala ng mga kaluluwang di matahimik. Kaluluwa, Mang Elias? Baka lasing ka lang. Hindi ito biro. May kapalit ang bawat patak ng ulan. Narinig niyo ba yun? Wala akong nakikita. Pero may narinig akong tumatawa. Simula na ito, ang alimuom ay hindi lang amoy ng lupa. Ito'y pagbabalik ng mga kaluluwang ginawan ng hindi maganda at saka kinalimutan. Huwag kayo magpadala sa takot! Ito'y ulan ng pag-asa! O ulan ng sumpa. Mabuti yan para matapos na ang tagtuyot. Ang lamig ng simoy ng hangin, Nay. At ang bango. Pero parang bumubulong. Bumubulong? Ano ibig niyo sabihin, Luna? Parang may sinasabi po sa akin. Sabi, halika, halika. Tama na, Luna. Isasara ko ng bintana. Dito na lang tayo sa kwarto. Pero Nanay, bakit parang galit ang ulan? Hindi, anak. Ang ulan ay biyaya. Matagal na nating hinihintay na umulan, di ba? Pero bakit po sila umiiyak? Sino? Sinong umiiyak? Ang lupa, Nanay. Naririnig ko po sila para silang mga bata. Humihingi po sila ng tulong. Huwag mong sabihin yan, Luna. Hindi magandang biro yan. Hindi po ako nagbibiro, Nanay. Kanina pa po nila ako kinakausap. Diyos ko. Nanay,
Sabi po nila, babalik na raw sila. Tama na, Luna! Huwag mong pakinggan yan! Manahimik ka na lang, anak. Ligtas ka dito sa tabi ko. Pero nanay, hindi naman ako ang gusto nila. Ano yun? Narinig ko yun. Parang humihila ang lupa. Teka, nasa ng inay? Inay, anong ginagawa niyo dito sa labas? Ang lakas ng ulan. Mabasa kayo niyan. Aba, Ginoong Maria, natutulog ka ng grasya. Inay, bakit kayo nakaluhod sa putik? Ipanalangin mo kami, mga kasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Tumayo na kayo. Baka magkasakit pa kayo. Pumasok na tayo sa loob. Hindi, Marites. Dapat tayong humingi ng tawad. Hindi natin pag-aari ang lupang ito. Ano na naman yan, inay? Palagi kayong ganyan. Magkukwento na naman kayo ng kung ano-anong mga hiwaga, mga sumpa. Hindi mo naiintindihan. Ang mga ninuno natin, may utang sila sa lupa. Ano yan? Narinig niyo ba yan? At parang may kakaibang amoy ang hangin. Amoy na hangin. Sumasalangit ka. Inay! Tigilan niyo na yan! Hindi ko alam kung anong pinagsasabi niyo! Marites! Huwag mong maliitin ang kalimuo. Hindi lang yan amoy ng lupa. Yan ay hininga ng mga yumao. Inay! Tumayo na kayo! Umuwi na tayo! Kung hindi tayo magsisisi, kukunin nila ang isa sa atin! Tigilan niyo na yan, Nay! Huwag niyo akong takutin! Diyos ko! Sino yun? Anak, magdasal tayo. Hindi pa huli ang lahat. Dapat ba nga ako pang magdasal, Inay? Mula pagkabata, tinatago niyo na sa akin ang lahat. Aling Deli, tama na yan. Hindi sapat ang dasal. May utang tayong dapat bayaran. Mag-alyas, anong ibig niyong sabihin? Hindi lamang ulan ang babalik, Marites. Babalik din ang nakaraan. Mga kasama, magsiuwi na muna tayo. Lalo lumalakas ang ulan. Mas mabuti kung nasa bahay lang tayo. Bukas na lang tayo bumalik rito para magtrabaho. Kung mas lalakas pa ang ulan at malabo huminto. Oo nga, umuwi na muna tayo. Di tayo makakapagtrabaho kung ganito napakalakas na ulan. Teka, nasaan si Joel? Nakita niyo ba kung saan nagpunta ang pamangkin ko? Hindi namin alam, Tomas. Baka nauna nang umuwi. Baka sumabay na kay Mang Elias kanina. Kung gano'n, ano pa hinihintay natin? Umuwi na tayo! Aba! Mga kasama! May tao daw sa putikan! Halika kayo, tingnan natin! Diyos ko, si Joel to ah! Tomas, nandito si Joel! Tulungan niyo ako! Iyahon natin siya! Ay, tulong! Tulong tayo! Kaya, dali! Ayan na. Nagilan na natin siya. Joel! Joel, ano nangyari sa'yo? Ba't ayaw mo magsalita? Sumugot ka, Joel. Ano nangyari sa'yo? Tomas, tingnan mo ang braso ni Joel. Umuumbok ang mga ugat niya at parang lumulobo na. Oo nga, ano nangyayari kay Joel? Joel, Diyos ko. Sasabog yata maugat ng pamangkin ko. Sasabog yata. Tomas, sumabog na nga. Ang daming dugo. Oh. Joel! Joel, gumising ka! Gumising ka! Napakasakit ng nangyaring ito. Masaya tayo dahil dumating ang ulan na matagalan nating ipinagdarasal. Pero bakit ganitong naging kapalit? Hindi nga namin namalayan na umalis si Joel. Kasama namin siya sa bukid. Napansin ko lang na wala siya nung pauwi na sana kami. Akala namin ay sumabay na siya kay Mang Elias. Dito dumiretso si Mang Elias pagkagaling niya sa bukid. Hindi niya kasama si Joel. Ay pinagtataka ko lang. Bakit pumutok ang mga ugat sa braso ni Joel?
Parang may nakapasok na kung anong maligno sa katawan niya na gustong lumabas sa kanya mga ugat. Kaya yung pumutok. Ewan, naguguluhan talaga ako, Marites. Napansin mo ba yung parang tattoo sa braso ni Joel? Oo, bakit? Walang tattoo si Joel. Nagtataka nga ako bakit meron siyang ganon. Simbolo yun ng isang grupo ng mga katutubo na tumira sa bayang ito maraming taon nang nakalipas. Sigurado akong walang tattoo si Joel. Oo, Marites. Wala ngang tattoo si Joel. Pero sana man niya nakuha ang simbolong yun na nasa kanyang braso. Si Nanay Deli, takot na takot siya nung bumuhos ang malakas na ulan. Nasa labas siya ng bahay at nagdadasal ng malakas. Ano bang ikinatatakot niya? Naguguluhan ako sa mga ikinikilos ni Nanay Deli. At si Mang Elias din. Sinasabi niyang hindi lahat ng ulan ay biyaya ang dala. Parang may alam siya na hindi namin alam. Kaya nagtataka rin kami sa mga sinasabi niya. Napansin ko rin yan. Sabi ni Mang Elias kay Nanay Deli, hindi sapat ang dasal dahil may utang na dapat pang bayaran. Hindi ko naintindihan pero parang nagkaintindihan naman silang dalawa. Parang may alam sila na hindi ko alam. Kaya kakausapin ko si Nanay Deli pag nailibing na si Joel. Magpahinga ka na, Joel. Hindi ka na masasaktan. Hindi matatapos dito ang lahat. Huwag mo sabihin yan dito, Mang Elias. Libing to. Hindi oras ng pananakot. Hindi ako nananakot. Sinasabi ko na sa inyo, may dalang sumpa ang ulan. Hindi yun biyaya. Nakita niyo naman, di ba? Tingnan niyo kung ano nangyari kay Joel. Magdasal tayo! Kailangan nating magdasal! Magdasal tayo! Tigilan yung dasal! Tanggapin na natin na wala na si Joel! Oo, wala na siya. Pero hindi lang siyang mawawala. May susunod pa. Diyos ko, patawarin mo kami! Sino ang susunod pa, Mang Elias? Ang susunod ay yung pinakamalapit sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Mang Elias? Sinong tinutukoy mo? Sa bawat aninong namatay, laging may kasamang isa pang mawawala. Naghihiganti na sila. Walang sumpa, Mang Elias. Aksidente lang nangyari kay Joel. Elias, tumigil ka na! Hindi mo ko maaaring patigilin, Aling Deli. Alam mo kung anong sinasabi ko. Hindi! Hindi pwede. Hindi ako naniniwala sa iyo, Mang Elias. Pasensya na. Hindi mo na kailangang maniwala at tanggapin ang mga sinasabi ko, Marites. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, mangyayari ang dapat mangyari. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa isip kong sinabi ni Mang Elias sa sementeryo. Sana hindi mangyari sinabi niyang may susunod pa kay Joel. Natatakot ako, Tomas. Sino bang sinasabi ni Mang Elias na pinakamalapit kay Joel? Si Luna ba? Huwag naman sana. Hindi ko matatanggap pag may masamang nangyari kay Luna. O Luna, bakit nandito ka? Dapat natutulog ka na. Hindi pa ako makatulog, Nay. Iniwan mo sa kwarto ang kapatid mo. Bumalik ka na ron para may kasama si Nitoy. Tulog na po si Nitoy, Nanay. Nanay, ano pong pinag-uusapan niyo ni Tatay? Wala, anak. Naalala lang namin ang Kuya Joel mo. Naiisip ko nga rin po si Kuya Joel. Namimiss ko na po siya. Wala na akong kalaro ngayon eh. Nandiyan naman si Nitoy. Kayong dalawa na lang ang maglaro. Luna, bumalik ka na sa kwarto. Pilitin mo na makatulog. Gabi na. Opo, Tatay. Nasaan si Luna? Wala siya rito sa tabi ko. Saan siya nagpunta? Tomas! Tomas, gumising ka! Nawawala si Luna! Nandok pa ako. Marites, ba't ka pa nanggigising? Nawawala si Luna! Anong sinabi mo? Sabi ko nawawala si Luna. Tignan mo! Si Nitoy lang nandito sa tabi natin. Nasaan si Luna? Lagpas sa ating gabi na. Saan siya pumunta? Samahan mo ko, Tomas. Hanapin natin si Luna. Siya, sige. Kukunin ko lang yung flashlight. Ayun si Luna, Tomas. Ano ginagawa niya rito sa bukid? Bakit siya nagpunta rito? Ewan ko, Marites. 7 taon lang si Luna para maisip niyang magpunta rito sa bukid ng ganitong oras. Shh! Huwag kang maingay, Tomas. Naririnig mo ba ang naririnig ko?
Kumakanta siya, Marites. Oo, pero wala akong maintindihan sa kinakanta niya. Tingnan mo ang galaw ng paa niya. Parang may kung ano siyang sinisipa sa lupa. Ano bang nangyayari sa anak natin? Gising ba siya o naglakad siya ng tulog? Tatawagin ko na siya. Kailangan may uwi na natin siya. Oh, sige. Luna! Luna, halika rito! Tatay? Nanay? Bakit po tayo nandito? Tamang hinala ko. Nagpunta siya rito habang tulog siya. Dahil hindi siya pupunta rito ng ganitong oras kung gising siya at nasa tamang katinuan. Lapitan natin siya. Luna, halika na rito. Uuwi na tayo. Opo, Nanay. Luna, alam mo ba na naglakad ka mag-isa papunta rito? Ano po? Oo, anak. Nagising kami na wala ka nasa tabi namin kaya hinanap ka namin ng tatay mo. Dito ka namin nakita. Anak, ano ba yung sinisipa mo rito sa lupa kanina? Hindi ko po alam, Tay. Teka lang iilawan ko nitong flashlight. Tomas, ano yan? Isa itong simbolo na ginagamit ng mga katutubo noong unang panahon. Anong ibig sabihin nito? Iukit ba ito ni Luna gamit lang kanyang paa? Tatay! Nanay! Nitoy, bakit ka umiiyak? Nagising kasi ako tapos wala kayong lahat eh. Natakot po ako, Nanay. Pasensya ka na, Nitoy. Hinanap kasi namin ang tatay mo si Luna. Nagising kasi kami na wala ang ate Luna mo sa tabi natin. Oo, ka na umiyak. Nandito na kami. Matutulog na ulit tayo. Saan po nagpunta si Ate Luna? Nanaginip yata ako na naglalakad nito eh. Nakarating ako sa bukid. Doon ako nakita ni nanay at tatay. Anong ginagawa mo sa bukid? May tumatawag din ba sa'yo? Ha? Anong tumatawag? Anong tumatawag ang sinasabi mo, Nitoy? Sino ang tumatawag sa'yo? Ewan ko po, Tay. Hindi ko kilala. Pero may naririnig po akong boses. Tinatawag ako. Pinapapunta ako sa bukid. Ano? Tomas, natatakot na ako sa mga nangyayari sa mga anak natin. Anong gagawin natin? Hindi pwedeng maghihintay na lang tayo ng kung ano pang mga mangyayari. Kailangan nating siguruhin na hindi mapapahamak sina Luna at Nitoy. Ano? Ba't nandito kayo lahat sa sala? Nagising ako sa ingay nyo. Malalim na ang gabi, ba't hindi pa kayo natutulog? Nay, si Luna naglakad ng tulog. Nakita namin sa bukid. Kumakanta pero di namin maintindihan ang kanta niya. Tapos itong si Nitoy, iniiwan namin dito na natutulog. Pagdating namin, may sinabi siya na may tumatawag daw sa kanya at pinapapunta siya sa bukid. Diyos ko! Tinatawag ng lupa ang mga anak nyo. Tomas, Marites, kailangang ingatan yung mga bata. Baka silang sunod na kukunin ng alimuong. Nay, huwag ka namang nananakot ng ganyan. Kamamatay lang ni Joel. Hindi ako nananakot. Sinasabi ko lang ang posibleng mangyari. Kaya nga ingatan yung mga bata. Ingatan yung mga anak nyo. Tatay! Parang may tumutunog na tinig sa tenga ko kanina. Ang lamig-lamig. Anak, baka nanaginip ka lang na masama. Huwag mo na isipin. Pero Tomas, paano kung totoong sinasabi ni Nitoy? Paano kung may humihila talaga sa kanila ni Luna? Kaya nga kailangan yung bantayan ng mga anak nyo. Huwag nyo nang iiwanan ng walang kasamang mga bata kahit sandali. Ay, hanggang kailan, Nay? Hanggang kailan kami matutulog nang hindi nawawala ang takot na baka paggising namin ay wala na sa amin tabi ang mga anak ko? Kung mawawala pa sina Luna o Nitoy, hindi ko nakakayanin. Huwag nyo nang hayaang mawala pa ang kahit sino sa kanila. Walang dapat susunod kay Joel. Mahirap gawin, pero kailangan yung gawin ng lahat para mapigilan ang lupa sa isa-isang pagkuha sa ating lahat. Nay, napapansin ko, mula nung dumating ang napakalakas na ulan, parang lagi kang balisa, takot, o nag-aalala. Pwede ko bang malaman kung bakit? At saka simula nung umulan, kung ano-ano nang nangyayari sa atin. May alam ka pa kung bakit gano'n ang mga nangyayari? Marahil ito na ang tamang panahon para malaman mong lihim ng ating angkan, Marites. Lihim? Ng ating angkan? Anong lihim yun, Nay Deli? Marites, maraming taon na ang nakalipas. Ang lolo ko ay nakipagkasundo sa mga katutubo. Nakipagkasundo para saan?
para sa pangangalaga ng mga lupain ng mga katutubo. Malawak ang lupain nila dito sa baryo San Joaquin at ang lolo kong tumayong administrador ng mga lupain yun dahil ang mga katutubong may-ari ay hindi nakapag-aral at walang sapat na kaalaman. Pero iba ang nangyari. Anong ibig mong sabihin, Naideli? Tuluyan ang kinamkam ng lolo ko ang mga lupain. Nagawa niya ng paraan na maipalipat sa pangalan niya ang mga lupang nasa kanyang pangangalaga at tuluyan ng nabaliwala ang mga karapatan ng mga katutubo. Galit na galit sila sa kasakiman ng lolo ko. Kahit naman ho ako magagalit kung ganun ang gagawin sa akin. Sa sobrang galit nila, lahat sila ay sumumpang magbabayad ang lolo ko hanggang sa kahuli-hulihang salinlahi nito. Diyos ko, kaya ba tayo hinahabol ng parang isinumpang alimuom? Oo. Pero bakit parang humihinga ang lupa kapag lumalabas ang alimuom? Dahil hindi rin tinupad ng lolo ko na gawin ang ritual na magbibigay galang sa mga espiritu ng lupa. Ang alimuom ay tanda na humihingi ng kabayaran ng mga patay. Ngayon, nararamdaman ko na dumating na ang oras para makapaghiganti sila, Marites. Bakit ngayon niyo lang po sinabi sa akin ang tungkol dito, Nay? Dahil ito ay isang lihim ng angkan at gusto ko sanang dalhin ang lihim na ito hanggang sa hukay. Pero ngayon, natatakot ako na mapahamak kayo, ang pamilya mo. Wala naman kaming kasalanan sinagawa ng lolo mo, Nay. Bakit pati kami nadadamay? Dahil nakapagbitiw na ng salita ang mga katutubo kung hanggang saan ang paghihigantihan nila sa panlulokong ginawa sa kanila. Kaya mag-iingat kayo lagi, Marites. Oo, Nay. Mag-iingat kami. Ako ay matanda na. Okay lang ako kung ako ang kukunin nila. Pero paano kung kayo na mga apo ko? Napakabata niyo pa para lisanin ang mundo. Hindi pa namin lilisanin ang mundo, Nay. Gagawin namin ito mas ang lahat para malagpasan ang bangungot na to. Mang Elias, mula't mula pa ang ulan ay ulan. Simula bata ko, ganyan na yan. Tubig lang yan. Bakit parang may ibang ibig sabihin sa'yo? Akala mo lang tubig, Tomas. Pero ang totoo, dugo ang bumubuhos mula sa lupa. Nakabalat kayo lang ang bilang ulan. Dugo, Mang Elias. Baka kung ano-ano lang naisip mo. Hindi posible na ang ulan ay dugo. Sa kulay pa lang ang magkaiba na. Dapat pula yun. At kung dugo ang ulan, dapat amoy bakal. Nararamdaman mo ba ang amoy? Hindi ba't tuwing umuulan, may kakaibang singaw na pumapasok sa ilong mo? Matamis na mabigat. Hindi amoy ulan, amoy bulok na laman. Oo, may kakaibang amoy. Pero baka galing lang sa putikan, sa mga damo. Hindi yun galing sa damo. Ang bawat patak ng ulan ay nagdadala ng hit-hit ng alimuom. Usok na bumabalot sa alaala mo ng dahan-dahan. Alaala? Anong kinalaman ng alaala ko sa ulan? Kapag sumisinghot ka ng alimuom, may nawawala sa isip mo. Una, maliliit na bagay. Pangalan ng mga naging kaklase mo. Araw ng pista. Lasa ng ulam. Hindi mo napapansin. Pero habang lumalalim ang pag-ulan, kumakain ito ng kumakain ng alaala ng mga tao. At kung sakaling totoo yung sinasabi mo, anong mangyayari kung tuluyang mawala ang lahat ng alaala? Kapag wala ka nang matandaan kung sino ka, wala ka na rin silbi bilang tao. Ang natitira sa'yo, katawan lang, isang katawan na hinihigop ng lupa para maging parte nito. Hindi ko pa rin maintindihan. Pakiramdam ko nawawala na ako. Pero hanggang ngayon, hindi ako kumbinsido na may kaugnayan sa ulan ng pagkamatay ni Joel. Isa si Joel sa mga kinuha ng lupa. Wala kang alam nang bigla siyang nawala. Nakita niyo na lang siya, nakalublob sa putik. At nang iahon niyo sa putik, saka nangyari ang kahindik-hindik na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Kung ganoon, hindi aksidente ang nangyari kay Joel. Hindi aksidente, Tomas. Isa lang siya sa naunang kinuha ng lupa.
Ang alimuom na lumalabas pagkatapos ng ulan ay tanda ng humihingi ng kabayaran ang mga namatay. Isa si Joel sa mga unang nagbayad. Pero bakit kami? Bakit ang pamilya namin? Ano ang kinalaman namin sa dugo ng lupa? Hindi ko pa masasabi. Pero tandaan mo, ang ulan dito ay hindi biyaya. Kapag bumuhos, huwag kang lalabas. Huwag mong hahayaang huminga ng malalim. Paano ko maiiwas sa mga anak ko, Mang Elias? Paano ko sila ililigtas kung ang mismong hangin ang kalaban? Bantayan mo sila. Kapag nagsimula silang maglakad sa gabi, kapag may narinig silang tawag mula sa bukid, pigilan mo. Huwag mong hayaang sumagot ang mga bata. Diyos ko, kung tama ang lahat ng to, paano ko haharapin? Parang wala naman kami magagawa para iligtas sa aming mga sarili. Sa mga sinabi mo, parang naghihintay na lang kami ng oras na aming kamatayan. Mang Elias, kailangan ko malaman kung bakit pamilya ko. Malalaman mo yan, Tomas. Alam kong malalaman mo yan. Diyos ko, iligtas mo kami. Hindi ko maisip kung ano ang tamang gawin para makaalis sa mga nangyayaring ito. Wala sa Diyos ang kasagutan. Nasa lupa, Tomas. Umuulan na naman. Kinakabahan na naman ako. Oo, Luna, bakit hindi ka pa natutulog? Nay, hindi po ako makatulog. Ang baho ng amoy. Luna, amoy lang yan ang nabasang lupa dahil sa ulan. Huwag mo na lang pansinin, mawawala rin yan. Hindi lang basta limuuma na amoy natin. Pakiramdam ko ay humihinga ang lupa. Mang Elias! Tomas! Isara mo ang mga bintana. Huwag mong hayaang makapasok ang alimuom. Tingnan nyo! Ang alimuom! Parang usok na pumapasok sa mga siwang! Diyos ko! Nasa loob na ng bahay natin ang alimuom! Nanay, may naririnig akong boses sa likod ng dingding. Luna! Huwag mong pansinin, Luna. Takpan niyo ng basantela ang masiwang. Kapag nakapasok na ang alimuom sa bahay nyo, hindi na basta amoy lang yan. May kaluluwa ng kasama. Hindi niyo ako mapagtataguan. Hindi niyo ako matatakasan. Akin lahat ang buhay niyo. Isa-isa ko kayong anihan. Ayan na ang alimuom! Hindi! Hindi ko pwedeng kunin sino man sa pamilyang ito. Hindi kita papayagan. Wala kang magagawa, lalaki. Ang totoo, ikaw ang huli kong anihin dahil samping ka lang naman sa pamilyang gusto kong pagigantihan. Nangyayari ang lahat ng ito dahil sa sumpa ng mga katutubo. Tayo lang ang puntirya ng alimuom na yan. Dahil ang angka natin ang may kasalanan sa mga kaluluwang kasama ng alimuom na yan. Sabi ng matatanda, kapag naamoy mo ito ng malapit, pahihilahin ng lupa. Tama na, Nay! Hindi natin kailangan ng mga kasabihan ngayon. Kailangan nating protektahan ng mga bata. Luna, Nitoy, kumapit kayo sa akin. Hindi ko hahayaang mapahamak kayo. Napapansin ko nawawala ang panganib kung hindi umuulan. Mabuti nga't huminto agad ang ulan kagabi. Yun ang nagligtas sa atin sa alimuom. Paano ba talaga matatapos ang nangyayaring ito, Nay Deli? Sa pagkakaalam ko, mapuputo lang sumpa kung may iaalay na buhay ang pamilyang nagkasala sa mga katutubo. Gusto nilang maghiganti at ubusin ang lahi ng umagrabyado sa kanila pero payag silang itigil ang paghihiganti. Kung kusang mag-aalay ng isang buhay ang angkan natin. Imposible yun, Nay. Tayo na lang ang natitira sa angkan. Hindi naman ako papayag na isa sa mga anak ko ang iaalay. Ako man, Nay. Hindi ako papayag na mag-alay ng buhay ng kahit sino sa pamilya ko. Walang mag-aalay ng buhay. Hahanap tayo ng ibang solusyon pero hindi tayo magsasayang ng buhay para sa naghihiganti mga katutubo. Kung yan ang pasya nyo, huwag na tayong umasang mapuputol pa ang sumpa.
Hindi matatapos ang sumpa kung wala tayong ihahandog na buhay mula sa pamilya. Wala na tayong dapat pag-usapan pa kung ganun. Hindi talaga ako papayag na kusa tayong mag-aalay ng buhay. Pamilya natin ang pinag-uusapan dito. Wala na rin akong pakailam sa sumpang yan, Nay Deli. Huwag mo igiit na may isa sa amin na kailangang ialay. Mas pipiliin ko labanan ng sumpa kaysa ialay ang kahit sino sa pamilya ko. Hindi ako papayag na may mawala na naman. Ang sumpa ay resulta ng panloloko. Resulta ng pag-aagrabyado sa mga katutubo na kailangang bayaran ng angkan ng nanloko. Hindi naman kami ang gumawa nun. Bakit kami ang magbabayad? Tama si Marites. Hindi natin kasalanan ang lahat ng to. Hindi ko isusugal ang buhay na asawa ko o mga anak ko para lang sa sumpang yan. Kung ganon, lahat tayo ang mamamatay. Isa-isa tayong kukunin hanggang wala nang matira. Hindi ako nagbibiro, Marites. Walang ititira sa atin ang alimuom. Nay, huwag mo namang sabihin niya, nakakatakot. Kung may iba pang paraan, sabihin mo na, Nay Deli. Huwag lang yung kailangan mag-alay ng buhay. Yun lang ang paraan, Tomas. Wala nang iba pa. Bakit kaya hindi natin subukan ng dasal? Humingi tayo ng tulong sa pare. O kaya umalis na tayo sa lugar na to. O labanan ng alimuom. Kahit ano. Basta wag lang ang pag-aalay. Paano natin lalabanan ng hangin? Nakita ko na kung paano gumapang ang sumpa. Alam ko ang katapusan ng lahat ng tumangging mag-alay. Lahat sila kinuha ng lupa. Hindi nakaligtas. Tayo na lang ang natitira. Diyos ko, ibig sabihin wala talaga tayong pagpipilian? Hindi, may pagpipilian tayo. May laban pa tayo. Hindi ko papayagan ng ganyang kabaliwan. Huwag kayong magtalo. Ako na ang mag-aalay. Nay, wag! Hindi ko matatanggap, hindi ako papayag! Nanay Deli, anong pinagsasasabi mo? Hindi pwede, hindi mo kailangan gawin yan. Ako ang ugat ng pamilyang ito. Ako ang pinakamatanda. Kung may kailangan magbayad, ako na lang. Nay, mahalaga ka sa amin. Huwag mong gawing solusyon sa problema natin ang kamatayan mo. Hindi ko hayaan. Hindi ko hayaan gawin mo yan, Nay Deli. Hindi ko hayaan makita kang kunin ng sumpa. Mas mabuti ng ako. Mas mabuti ng isa kesa sa lahat. Hindi! Hindi! Mahal kita, Nay! Ayoko mawala ng ina! Tama si Marites, ay. Hindi tama ang gusto mo mangyari. Hindi yun nasagot sa problema natin. Marites, Tomas, pakinggan niyo ako. Hindi ninyo dala ang kasalanan ng sumpa. Ako ang dapat tumapos nito. Nay, wag! Huwag mong ialay ang sarili mo! Wag, Nay! Huwag niyo akong pigilan. Huwag niyo akong ipagdamot sa lupa. Kung buhay ko ang kailangan para matapos ang sumpa, ibibigay ko. Marites, patulugin mo na mga bata. Malakas ang ulan. Kinakabahan ako. Makapasukin tayo ng alimuom ngayong gabi. Oo, Nay. Patutulugin ko na sila Luna at Nitoy. Isasara ko na ang pinto at mga bintana. Babayaan, hawakan mo lang ako ng higpit. Hindi ka makukuha ng alimuong hanggat nandito ako. Oh, tatay! May bumubulong sa akin! Pinipilit niya akong sumama sa kanya! Tatay, ayoko sumama! Alimuom! Kung gusto mo kumuha na isa sa aking pamilya, ako na lang! Huwag mong galawin ang mga anak ko! Huwag mo silang idamay sa sumpa mo! Tama na! Ako ang hinahanap mo, hindi ang mga bata. Ako ang pinakamatanda sa pamilya. Ako ang ugat dito. Kung may dapat lunukin ng lupa, ako na lang. Luwayan mo na sila! Hindi isa lang. Lahat kayo ay bahagi sa kasalanan. Ang dugo ng lupa ay papawin ng bawat hininga, bawat alaala, bawat pangalan. Walang makakatakas kahit sino man sa inyo. Pero gusto ko, inosente. Hindi mo kami makukuha! Kung dugo ang gusto mo, huwag ang mga inosente! Huwag ang mga anak ko! Harapin mo ako! Huwag kang magkuble sa dilim!
Kung tunay kang malakas na puwersa, lumantad ka. Huwag kang duwag na hangin lang ay paririnig sa amin. Handa akong ibigay ang sarili ko. Huwag niyo lang kukunin ang mga bata. Ito ako! Iniaalay ko ang sarili ko para maputol na ang sumpa. Kung dugo ang kailangan mo, kunin mo ako at palayain mo pamilya ko! Tumigil ang ulan. Nawala na rin ang alimuom. Ligtas na tayo, pansamantala. Nararamdaman ko, malapit nang makuha ng alimuom ang sino man sa pamilya ni Marites. Si Luna ang tiyak kong unang kukunin dahil ito ang napasunod na niya para pumunta sa lugar na sinabi niya sa bukid. Kailangan ko ng kumilos. Pero paano? Kailangang hintayin ko pa ang susunod na pag-ulan bago ko maisagawa ang pag-aalay. Diyos ko, sana umulan na bukas at oras na umulan. Itutuloy ko ng pag-aalay bago pa makuha ng alimuom si Luna. Ayoko mapahamak ang apo ko. Ayoko mapahamak sino man sa pamilya ng aking anak. Di baling ako na lang. Aling Deli, ang aga mo napasugod dito. Kailangan ko ang tulong mo, Elias. Pwede ba kitang makausap? Oo naman. Ano bang pag-uusapan natin? Nagkausap kami ni Marites at Tomas. Sinabi ko sa kanila na kung gusto nilang maputol na ang sumpa, kailangang may buhay na ialay sa lupa. Anong sabi nila? Pumayag ba sila? Hindi. Tutol na tutol sila kaya ako nang nagdesisyon. Anong desisyon mo? Ako nang magsasakripisyo, Elias. Iaalay ko ang buhay ko para matapos na ang paghihiganti ng mga katutubo. Gagawin mo yun, Aling Deli? Yun na lang ang naiisip kong paraan. Matanda naman na ako. Siguro sapat na ang mga taon na inilagi ko dito sa mundo. Hindi ko inakalang aabot sa ganito ang paghihiganti ng mga katutubo. Alam mo naman na alam ko ang sekreto ng angkan nyo. Dahil matalik na kaibigan ng lolo ng tatay ko, ang lolo mo, na kumangkam sa lupa ng mga katutubo. Bakit mo pala ipinaalam sa akin ang desisyon mo? Dahil hihingin ko sana ang tulong mo, Elias. Ha? Paano? Ikaw ang magiging sugo ng katotohanan para maunawaan ni Marites at Tomas kung ba't ko yun ginawa. Gusto ko rin sanang humiling na ipanalangin mo ako para hindi maging ligaw ang aking kaluluwa. Pero... Ayaw ni na Tomas at Marites ang desisyon ko. Tutol sila. Tulungan mo ko, Elias. Yun lang ang paraan para mailigtas ko ang buhay ng buong mag-anak ni Marites. Maaasahan ba kita, Elias? Sige, Aling Deli. Tutulungan kita. Aling Deli. Ngayon na, Elias. Ngayon mo ko tutulungan gawin ang planong pag-aalay para maputol na ang sumpa ng lupa. Halika na, samahan mo ko sa bukid. Sige, Aling Deli. Lumalakas ng ihip ng hangin. Unti-unti ko nang naaamoy ang alimuom, Elias. Kailangang bilisan natin. Oo, Aling Deli. Naamoy ko na rin ang alimuom. Pero sigurado ka na ba talaga sa gagawin mo? Wala nang urungan to. Tumakas lang ako sa bahay. Hindi nila alam na lumabas ako. Kailangan magawa ko ng pag-aalay bago nila malaman sa bahay na wala ako ron. Dito, Elias. Ito ang eksaktong lugar kung saan dating nakatayo ang bahay ng lolo ko. Kasama ang lupang ito sa kinamkam ng lolo ko. May malaking hukay sa banda rito na pagtatayuan sana ng bagong bahay. Doon ako tatalon mamaya para ialay ang aking buhay. Aling Deli, dito. Nandito ang hukay na sinasabi mo. Yan nga, Elias. Naaamoy ko ng alimuom. Kailangang manawagan na ako sa kaluluwa ng mga katutubo. Pagkatapos ng panawagan, tatalon ako agad sa hukay. Kailangan maisagawa ko agad yon bago pa tayo matunton ni Marites at Tomas dito. Sige, Aling Deli. Nakahanda na ako. O makapangyarihang anito na mga katutubo, dinggin niyo ang panawagan ko. Ako si Deli, ang apo ng taong nanloko sa mga katutubo at kumamkam sa kanilang mga lupain. Tanggapin niyo ang pag-aalay ko ng aking buhay para bilang paghingi ng tawad sa ngalan ng lolo kong gumawa ng hindi maganda sa inyo. Hinihiling ko kapalit ng aking buhay ang kaligtasan ng aming angkan at ang tuluyan ng pagkaputol ng sumpa ng lupa. Gawin mo na!
Tinatanggap ko ang pag-aalay mo ng iyong buhay. Patawarin niyo na ang aming angkan! Tanggapin niyo ako bilang alay! Tinatanggap ko! Ang taong kasama ko rito ngayon ang siyang magiging sugo ng katotohanan at siya rin ang sisiguro na mabigyan ng panalangin ang aking kaluluwa. Tanggapin mo na may pagpapatawad ang aking buhay. Aling Deli! Paalam, Elias. Ikaw na ang bahalang magpaliwanag sa pamilyang iiwan ko. Aling Deli! Bubuhos ang lupa't kusang natabunan si Aling Deli. Bahala pa, Aling Deli. Nanay! Nasaan ka? Marites! Ayun sa bandang unahan, nakikita ko si Mang Elias. Ano ginagawa niya ron? Halika, puntahan natin. Mang Elias! Mang Elias! Nandito na sina Marites at Tomas. Mang Elias, nakita mo ba si Nanay Deli? Nandun siya sa hukay. Natabunan na siya ng gumuhong lupa pagkatapos dyan tumalon para ialay sa lupa ang kanyang buhay. Nanay Deli! Bakit mo ginawa yan? Hindi namin siya pinayagan gawin yan. Bakit hindi mo kami sinabihan kagad sa mga plano niya? Marites, Tomas, sariling kagustuhan niya ng nanay niyo. Inialay niya ang kanyang buhay para matapos na ang sumpa ng lupa. Bakit hindi niyo siya pinigilan? Isipin mo, Marites, kung hindi niya yan gagawin, mamamatay din naman siya. Pati kayo, nagsakripisyo ang nanay niyo para makaligtas ang buong pamilya mo. Nanay Deli! Tahan na, Marites. Nauunawaan ko si Nanay Deli. Sinakripisyo niya ang kanyang sariling buhay para sa ating pamilya. Umalis na ang alimuom, Tomas. Marites, ligtas na ang pamilya niyo. Narinig ko kanina, tinanggap na ng alimuom ang pag-aalay ni Aling Deli. Natapos na ang bangungot. Wala na ang sumpa. Pero kapalit ang buhay ng nanay ko. Marites, huwag nating hayaan masayang ang sakripisyo ni Nanay Deli. Buhayin natin ang pangarap niya para sa ating pamilya. Mula ngayon, wala nang hahabol sa inyo. Malaya na kayo sa sumpa ng lupa. Nay, hindi ka namin makakalimutan. Lagi kang mananatili sa aming alaala. Salamat, Nanay Deli. Dahil sa sakripisyo mo, may bukas pa kami. Mabubuhay kami dahil sa'yo. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera, nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM at sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.